Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 8 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:23 ng umaga, araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ni Joel Villanueva. Opo, nakaligtaan ko lang eh. Nakaligtaan ko lang po eh. Ang sinabi niya noon na nawala sa aking isipan, pero nung napanood ko si CG Pichay ay paulit-ulit niyang sinasabi. Dinidiscuss ni CG Pichay ay kinamumuhian daw ni Joel Villanueva yung corruption dyan sa flood control o yung flood control mismo. Ayan po ay ang sabi ni CG Pichay ay kinamumuhian mo na ngayon dahil nabisto ka na. Pero noon, yun na nga, hindi ba? Ngayon, kanya, kinamumuhian mo na. Sinasabi mo na kinamumuhian mo na. Ay dahil nabisto na o nalaman na ng mga tao. Yun, ay ako, iba po ang discussion ko dyan. Katulad po ng sinasabi ko dito na i-discuss ko yan, gagamitin ko po ang Biblia. Opo. Kakaiba po ang pagtalakay ko dito. Opo. Ang title ko po ngayon ay Joel Villanueva, kinamumuhian daw niya ang korupsyon dyan sa flood control, o kinamumuhian niya ang flood control. Yan po ang sinabi niya. Ang sabi niya ay, alam naman kanya ng Senado, sabi niya, noon pa, kinamumuhian ko yung flood control projects. Ay kasi nga, ay prone to corruption yan, o naan dyan ang napakalaking corruption pala eh. Di ba? Ayan po. Anong sabi niya? Kinamumuhian niya. Ay okay na. Pagbigyan na natin siya. Okay. Paraanin na natin. Totoo yung sinabi niya. Opo. Kasi nga po ay biblical po yan eh. Biblical po yan na palagay ko bihira ang nakakaintindi nito o nakabasa o nakarinig. Biblical po yan. Si Paul mismo ang nagsalita niyan. Ito po babasahin ko lang po pero hindi mo na kung kinamumuhian niya pala itong flood control project, ang tanong, bakit nagkaroon sa Bulacan? Hindi ba? Bakit dinagsa ng flood control project? Bakit may pundo? O bakit marami na na-allocate sa Bulacan? Opo, wala mga project ha, pero may pundo. O may mga project pero walang nakita. O substandard. Ayan po, hindi ba? O mga ghost project. Bakit ganun? Kinamumuhian pala ay bakit dumaan sa'yo? Hindi ba? Diyan sa distrito mo. Ay hindi mag-uugma po eh. Sa lahat ng probinsya sa Pilipinas ay yan atang pinakamarami na flood control eh. Bulacan eh. Hindi ba? Ayan po, yan ang katanungan eh. Bakit naganap? Bakit nagkaroon? Ito nga bakit nai-involve ka? Na ang nagtitestify ay yung gumanap mismo. Kaya mahirap pong tanggihan yan eh.
O nagsauli na sila ng pera. Nagsauli na sila eh. Paano mong sasabihin na hindi totoo yan, na walang ganon, ay may release ng budget o may kuha audit, hindi ba? O may mga testigo. Hindi pwede nasasabihin mo lang na hindi, o paratang lang yan, o paninira lang, o inaabala ka. Hindi po ganon. Totoo po yan kasi may nagbalik na eh. May nagsauli na eh. O ano ba ang tawag dyan? Return, hindi ba? O o na-reclaim na ng gobyerno yung iba. O by 100 million po yan. Mga 100 million. At marami na rin sila, yung mga kontraktor, hindi ba? O yung DPWH, mga kwan sila, mga anong tawag dyan? Mga district engineer, hindi ba? O, ayan po ano. Ngayon ay, ito po ang sinasabi ni Paul na kaugnay dyan. Ayan, ay sinabi niya na kinamumuhian niya ang flood control. Sinabi po ni Joel Villanueva, adi sasagi sa isip ko yung sinabi din ni Paul. Opo. Ganun po eh, kasi ilang bisis ko nang nabasa ito eh. Hindi lang isang libong bisis itong nakasulat sa Romans 7 verse 15. Yung sinabi ni Paul o yung sinulat ni Paul. Ito po ano, for I do not understand my own action. Pinili ko po yung pinakamadaling intindihin na version. Ito po ang pinakamadaling intindihin na version. Kasi nga ay una, ang hirap intindihin eh. For I do not understand my own action. Sino po nagsalita niyan? Si Paul. Hindi raw niya maintindihan yung mga pinaggagawa niya. Ayan po, ang sinabi ni Paul. Remember, kung na dito si Paul ha, nangangaral na ha, o born again na siya ha, o sabihin natin na mayroon na siyang filled of Holy Spirit na ha, si Paul. For I do not understand my own action, sabi niya. My own actions pala, marami ano, yung mga pinaggagawa niya, hindi niya nga maintindihan eh. O, bakit? Ano ba yun? O, ito po. For I do not do what I want to do, but I do the very thing I hate. Ayan po. Ano ba ang kinamumuhian? Hindi ba sa English yan ay hate? Hindi ba? O, yung ayaw niyang gawin, yun ang nagagawa niya. Pero yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Yan pang sinabi. O, ngayon, ito si Joel Villanueva, ayaw niyang magnakaw o ayaw niyang magkurap o ayaw niya ng flood control. Ay bakit naganap yan? At ikaw ang itinuturo na pasimuno, hindi ba? Ikaw ang nagsingit niyan. Hindi ba? Oh, ayaw mo pala, ay bakit ginawa mo? Ay tama po ang sinasabi ng Biblia po eh. Hindi ba? For I do not do what I want to do, but the very thing I hate, I do. Ayan po eh, hindi ba? Totoo ba yan o hindi? Ay ayan nga o, living kwan ito, living testament ito si Joel Villanueva. Hindi ba? O, siya ang patunay na tama ang Biblia. Hindi ba? Ayaw niya daw sa korupsyon. Ayaw daw niya sa flood control project. Ay bakit ka nagkaroon dyan? At ikaw ang itinuturo na promotor. Hindi ba? O, ay ito nga. Tama nga ang Biblia. Tama eh. Ito po, itong verse na ito na ibinigay ni Paul, ang itinuturo niya dito, walang tsansa ang tao na maligtas o ang tao ay talagang alipin ng kasalanan.
gusto natin yan, gawin ito, pero hindi natin magawa kasi nga alipin tayo Hindi ba? Lahat ng tao ayaw ng korupsyon. Lahat ng tao ayaw yang mga kalokohan na ganyan, Ayaw yan. Pero kung naandyan na, halimbawa, yun lang nangyari doon sa yung nangyari doon, ibinigay pala yung pira doon sa caretaker niya ata ng bahay, doon sa kasangga niya, doon inabot yung 100 million ata plus doon sa Bukawi, hindi ba? Aywan ko kung anong baryo yan sa Bukawi hindi ko na doon, kung naandun na ang pira, ay caretaker niya o kaya ay katiwala niya o kasangga niya, ay simple kukunin na ni Joel Kasi hindi naman harap-harapan na ibinigay sa kanya di ba? Yun ang sinasabi ko, na kung naandyan lang opportunity na ibigay na yung pera dun sa drawer mo, naihulog na dun sa drawer mo, tatanggapin mo na. Kahit na ayaw mo. Yan po. Kasi nga, alipin ng kasalanan ang tao Kaya madali niyang gawin yun. Yun po ang nilalakad ko dito. Walang tsansa ang tao na magbago. Walang tsansa po. At dito, pinapaliwanag ni Paul, gaano kalalim ang kasamaan ng tao. Yan po, hindi ba? Alam niya na mali Ayan nga, kinamumuhian niya nga hindi ba? Kinamumuhian ko, sabi niya At alam yan sa Senado, sabi niya, kinamumuhian ko ang flood control. Ay, bakit nga nagkaroon dyan sa distrito mo? Yan ang katanungan ko po Hindi ba? Ay, ayun na nga. Ang ginagawa mo ay yung ayaw mong gawin. Pero yung gusto mong gawin, hindi mo magawa. Nasa Biblia po, ayan, basahin nyo. Kayo ang babasa. Hindi ba? At pinaliwanag ko na ano po ang ibig sabihin yan. Kung idudugtong-dugtong ko po yan, ang sabi ni Paul dyan, kaya lang mahaba, hindi ko na sinulat dyan, O wicked man that I am, sabi niya. Napakasama kong tao, ang sabi ni Paul, napakasama ko. Sino ang tutulong sa akin? Who will help me? O who will rescue me to this wicked state that I am, sabi niya. Sino ang tutulong sa akin? Thanks be to God, sabi niya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ibinigay niya si Jesus Christ. Iyon po ang tutulong para makaalis tayo dyan sa ganyan. What I want to do, I could not do. But what I hate to do, ayan nga, kinasusuklaman niya, hindi ba? Tumanggap siya ng, hindi siya, yung mga katiwala niya siguro yan. O indirectly, hindi ba? Sa mga mediator, hindi ba? Mediator pala ang tawag doon. Mediator. At gayon, itinatanggi na niya. Matagal na daw sila nag-away nung mediator. Yung katiwala niya, ay anong pakialam namin dyan, hindi ba? Nag-away kayo. Ay basta may katotohanan ang sinasabi ni Alcantara. Hindi ba? Kasi nga, nagbalik na siya ng pira Hindi ba? Mas paniniwalaan ng tao yun. Ayan po Ngayon, ang sabi po ni Paul ay, who will help me in this wicked state that I am, sabi niya. Thanks be to God because He gave Jesus Christ. Yung nga ang sasalo o yun ang magpapalaya sa atin. Yun ang ipinalit sa atin na dapat yung kasalanan ay nasa atin, pero siya ang kumuha. At kung maniwala ka doon, maaring babaguhin ka niya. Pero kung hindi ka maniwala, ay problema mo yan. Yun po ang sinasabi ko dito, wala pong pilitan. Kung ayaw mo makinig, kung ayaw mong maniwala, dahil hindi ka naniniwala, wala kang faith. Pero kung naniniwala ka, ay faithful naman ang Diyos. God is faithful. Natutulungan ka niya. O aalisin ka dyan sa
pagkaalipin ng kasalanan. I came to set the captive free, sabi niya. Ako ay pumunta rito para tanggalin yung pagkaalipin ninyo sa kasalanan. Ay kung hindi mo naman pinaniniwalaan yun, hindi ba? Tuloy-tuloy po yan. Kaya nga ako, questionable na sa akin kung talagang mga born again ito eh. Ito bang, ay naku po. Pero ibang topic po yan, ano? Kasi nga, doon sa mga action niya, hindi eh. Kasi kung may faith ka, kasama yung action po eh. Maidi-demonstrate yan doon sa action mo. O magmamanifest sa mga action mo. Ayan po, hindi ba? O, Galatians 5:17, for the flesh craves what is contrary to the spirit. Naglalaban po yan eh. Yung espiritu at saka yung flesh. Gusto ng flesh na marami kang pera o magnakaw ka o mangalunya ka, hindi ba? Naiimbul pa nga ito sa kwan eh. Doon sa babae, hindi ba? Namutya ng Bulacan ata. Ay ayan lang nga po eh. Kaya nga dumadagdag yung mga kwan eh. Mitigating circumstances. Hindi ba? O. Hindi ba? Natural lang yan na kung may pira ka o may ninakaw ka, ay may pangbabae ka o may gagamitin ka sa pangangalo niya. Kaya nga nag-a-add po eh ang mitigating circumstances eh. Hindi ba? O, the flesh craves what is contrary to the spirit. Ibinigay ko lang example yan kasi nga ay may flesh eh, hindi ba? Pero lahat po yan. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kasama po yan, ano? Ngayon, ang sinasabi po dito, and the spirit, what is contrary to the flesh. Parati po nag-aaway eh. Ang desire of the flesh at saka yung desire of the spirit. They are opposed to each other so that you do not do what you want. Ayan po, paliwanag po ni Juan din yan sa mga Galatians ni Paul, hindi ba? Ni Apostle Paul. Yan po, sususog dun sa bakit what I want to do, I cannot do. And what I hate to do, yun nga kinamumuhian nga daw niya eh. O kinasusuklaman niya eh. Yun ang ginawa niya. Hindi ba? O, nagkurap. Hindi ba? O, ay, naandyan na po, ano, kayo na ang babasa, o additional pa ito, o ito, o, itataas ko lang po, ano, Matthew 26:41. Watch and pray. Ang sabi po ni Jesus Christ, magbatsyag kayo at manalangin kayo so that you will not enter into temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Oh, marupok po eh. Ang body o ang katawan natin, marupok po. Opo. Kaya dapat natin ay may katuwang tayo o may katulong tayo. Yung nga yung Holy Spirit na ibinibigay naman yan ni Jesus Christ. Hindi ba? Kung wala ka dyan, madali kang makuha ng tawag ng laman. Hindi ba? O lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ayan po, hindi ba? Ano bang sinabi ni Digong, hindi ba? Pride of life po yun eh, hindi ba? O, pride of life po yun eh. Yung sinabi niya, sisipain niya ang ICC, hindi ba? O, hindi ba? Nung sinabi niya na, nung nasa Hong Kong siya, sinabi niya na kung magtatagal siya sa Hong Kong, 3 days ata bago siya mahuli, hindi ba? O, 3 days before his arrest, sinabi niya doon sa Hong Kong, baka kung magtagal siya sa Hong Kong, makabuntis siya ng mga, kwan doon, mga, ano ba yun? Yung mga helper, mga katulong, hindi ba? O, ay, pride of life po yan, hindi ba? Hindi ka makaalis dyan hanggang hindi ka tulungan ni Jesus Christ. Yan po ang sinasabi ko dito. Watch and pray so that you will not enter into temptation. For the spirit is willing. Ayan po, hindi ba? Oh, but the body is weak or the flesh is weak. Ayan po. Ngayon, ito po ano sa Jeremiah 17:9. Paborito ko po ito ano.
The heart is deceitful above all things and beyond cure. Hindi nga makwan yan Hindi ma-cure Ha? Hindi ma-cure. Yung kwan natin, yung deceitfulness ng ating puso. Kasi wala naman nakakaalam Sinong nakakaalam? Nakasulat po dito Or who can understand it? Yan po nakasulat dito. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Beyond cure nga Wala. Hindi pwedeng baguhin ng sarili niya. Makasalanan ang tao o kaya deceitful ang yung kalooban ng tao. Deceitful. Kinamumuhian daw niya bakit naganap? Bakit gumanap ka? Hindi ba? Deceitful po ang tao At yan ang pinapaliwanag po ni C.J. Pichay. Opo, pero dinagdagan ko lang dito na talagang maari kinamumuhian niya pero ginawa niya dahil nga dito alipin ng kasalanan The heart is deceitful above all things. Above all things sa lahat ng bagay. Ang pinakamapandayang tunay ay ang ating kalooban. Opo. And is beyond cure. Walang gamot. Wala. Maniwala na po kayo sa Biblia. Kaya nga, ang sinasabi ko dito, hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Pwede yung mga medyas, mga kulambo, pwede yan, sapatos, damit, hindi ba? Magagarang damit, isusuot niya. Yan ang pwede niyang baguhin externally. Externally. Pero yung kalooban, ganyan na po yan. Remember, hindi ba? 3 days bago makwan madakip si kwan ako nga nagtataka na ako bakit pa niya sinabi yun makakabuntis pa siya hindi ba? Ayan po the heart is deceitful. Ngayon nung nahagip siya, nung nasa dahig na siya, sabi niya kwan na mahina na yun ang kwan na nila mahina na ay bakit ganun? Deceitful nga ang tao deceitful. At yan po ang nakasulat sa Biblia. The heart of man is deceitful above all things and it's beyond cure. Who can understand it? Or who may know it? Sino nakakaalam yan? Wala po Diyos lang. Kasi nga nakikita ng Diyos ang laman ng ating puso. Ayan po. Walang maitatanggi sa Kanya. Ayan po, hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po, at sana, dalayan ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa, na sana ay sa ating pakikinig, ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.